like to welcome especially yung mga different outreaches natin. Ano po? Naniniwala ako kung sino yung mas malayo, sila yung mas maaga. Ano po? So hindi na natin iisa-isahin. Welcome po sa ating lahat sa ating First Fruit Festival 2024. Malakas sa palakpak, ibigay natin sa Panginoon. Wow! So salamat sa team natin na nagsaayos po nito. Okay? Nakita niyo naman yung mga ushers natin, ano po, kulang na lang ilaw, pandango sa ilaw, ano po. Mukhang ready na silang sumayaw, ano po, tinikling, okay yan, ano po. So, nakaka-excite lang yung umagang ito kasi alam natin, sa maraming bagay na ginawa ng Panginoon, walang dahilan para hindi ako magpasalamat sa Diyos. Mahirap din naman kasi po yung sa buhay natin, yung tanggap ka lang ng tanggap, pero wala kang season, na ikaw naman yung nagbabalik ng pasasalamat sa Panginoon. So, ang umagang ito ay pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos. Sarap lang, kasi sa probinsya po, naranasan ko ho talaga yung First Fruit Festival. Ang tawag pa namin noon is Balik Biyaya. Tagalog na Tagalog po, Balik Biyaya. May mga magsasaka ho talaga, nagbubuhat ng kinaban, o kaya mga ani talaga nilang gulay, ganun po yung mga anak nilang pasaway, ino-offer nila sa Diyos, Lord, sa iyo na lang, hindi, wala naman pong ganun, okay? So this time is, we will discuss, yung mga bagay na ito, Pero bago ko i-discuss yung idea ng power to get wealth, the power to get wealth. Lahat ba ng tao may power to get wealth? Kung ang lahat ng tao may power to get wealth, bakit ang daming mahirap? Meron bang tao na hindi binigyan ng Diyos ng kakayahan na magkaroon? Ang ganda nga nito kahit wala mo na yung wealth the power to get. Kapangyarihan upang magkaroon hindi po ba? So, I believe lahat tayo merong pinagkaloobang Diyos na kakayahan at lakas. By the way, yung wealth is, sa Hebrew nga, chayil yan. Ang wealth, chayil, strength and noble character. Yung lakas at galing mo, samahan mo pa ng magandang ugali, hindi pwedeng hindi ka yumaman. Hindi pwedeng hindi ka magkaroon. So, maya na natin i-discuss po ang mga bagay na yan. Ilan po sa atin dito ang naniniwala po, totoong mahirap magtanim, totoong mahirap magtrabaho, totoong mahirap magnegosyo, pero walang katumbas kapag kumikita ka na. Walang kasing sarap kapag umaani ka na. Burado lahat ang hirap kapag umaani ka na. Gusto ko lang po ipakita po sa inyo yung asyenda natin ng 100 hectares po ito. So, kaunti lang yan, kaya ko naman po bumili ng ilang gulay, pero walang katumbas yung sarili mong ani. Bakit may kakaibang saya kapag nag-harvest ka na? Alam niyo po, masarap din pong pumitas ng bunga ng iba, pero mas masarap yung ikaw mismo yung nagtanim. Can I hear amen? Masarap yung nakapunta ka sa ibang bansa, pero pinadala ka ng company mo, pinadala ng ganito, pero walang kasi sarap yung ikaw mismo. Yung kaya ka nakarating doon kasi ikaw yung naghirap. Ilan ho sa atin dito hanggang ngayon nananalangin, yung department store na pinagbilan mo na may raffle, manalo ka. Hanggang ngayon, hindi ko nga alam kung totoo yun, po. So ang point natin is, walang kasing saya ang pag-aani. Walang kasing saya kapag inaani mo na ngayon ang maraming bagay. Pasensya na po kayo, madalas kong maikwento yung ate ko kasi nag-Europe tour talaga sila ng kanyang mga anak. Habang namamasyal daw siya, umiiyak siya. Sabi, ba't ka naman umiiyak? Sabi lang niya, umiiyak daw siya, sabi niya sa Lord, Lord, kulang ang paglilingkod ko. Sa sobrang laki ng ginagawa mo. Sabi niya, Bunso, pakita ko lang sa yung picture ganito. Sa iyo lang to, sa iyo ko lang ipakikita. Di ba yung pa ako halos biyak-biyak dahil sa sobrang hirap. Ngayon, naka-boots ako.
Wow. Pagkatapos kumakain ako, nasabi ng anak ko, anak, mami, nanay huwag mong titingnan yung price, baka di ka makakain. Hindi ba sabi ko po sa inyo dati, nangangarap lang ho tayo, kakain tayo na hindi natin tinitingnan ang presyo. Minsan gusto mo yung pagkain na ito, ang mahal, ito na lang. Minsan ganun ang choice natin, ang mahal, ito na lang. So mga kapatid, it's about time. Sobrang pinagpe-pray ko talaga sa Panginoon na ang mensaheng ito, magkaroon talaga ho ng malaking pagbabago sa buhay nyo. Kaya lang, kailangan nating matutunan ito. Tingnan nyo po. Mag-focus ka sa mga kaya mong gawin at gagawin ng Diyos ang mga bagay na hindi mo kayang gawin. Huwag kang magpo-focus sa problema. Yan ang classic example ng mga walang nararating sa buhay. Kitang-kita nila, alam nila, lahat ng problema, lahat ng balakid, lahat ng hadlang, wala silang nakikitang opportunity. Mastery natin, magpasalamat, mastery natin, ano ang mabuti kong pwedeng gawin. May tinanong ako sa primary, sabi ko, okay lang bang humingi sa Diyos ng pera? Although, wala namang masamang sagot pero pag inisip mo, kung okay lang humingi sa Diyos ng pera, hindi na ako magtatrabaho, hihingi na lang ako. Kung okay lang sa Diyos humingi ng pera, hindi na ako magsisikap. Kasi ang mabigat, binigyan ka na ng Diyos ng kakayahan, pati ba naman pera, sa Diyos mo pa hihingin? Tingin po kayo sa akin. Hindi gagawin ng Diyos ang kaya mong gawin. Hindi gagawin ng Diyos ang ipinagaga. Halimbawa, ang Diyos kasi hindi katulad ng nanay Kasi ang mga nanay ganito, utusan ng anak, anak, maghugas ka ng pinggan! Anak, pag hindi ka naghugas ng pinggan! Ako na nga lang. Kaya hindi natututo po Sa tatay, ganito, maghugas ka ng pinggan, papatayin kita. Ano patay? Alam niyo po, hindi gagawin ng Diyos. Walang pakialam ng Diyos kung isang linggo kang hindi mag-toothbrush, hindi kanya pag-toothbrush, hindi siya ang mag-toothbrush sa iyo. Ikaw ang mamamatay sa baho ng hininga, pero hindi mapipilitan ng Diyos na toothbrushin po yung ngipin mo. Huwag mong subukan gawin yung gagawin ng Diyos. Tingnan niyo po ito, tingkay sa akin. Ang Diyos, kaya niyang magbukas ng langit. Can I hear amen? Pero magbukas ng wallet, kaya mo yan. Lord, parang napipilitan ako ngayon. Mga kapatid, pag ipinagawa sa atin ng Diyos, alam ng Diyos, kaya mong gawin yan. Amen? Kaya nga sa totoo lang kapag ginawa natin to, naku, isang araw makikita natin, walang mahirap sa bansang Pilipinas. Kapag natutunan po natin sa buhay na gawin yung ipinagagawa ng Diyos at wag mong subukang gawin, yung Diyos lang ang makakagawa, hindi mo kaya. Mag-share ng gospel, part mo yun, pero yung baguhin ang puso ng tao, hindi mo kaya yon. Kaya nga po, ito yung isang bagay. Naku, mga kapatid, tingnan niyo po ito, every seed is a deed. Every seed is a deed. Every deed is a seed. Bawat ginagawa natin ay binhi. Huwag kang gumawa, mag-aani ka rin ng hangin. Kung ano yung itinatanim natin, iyon ang ating every deed is a seed, whether good or bad, aanihin natin yan. Di ka nag-aral mabuti, aanihin mo yan. Hindi ka naging mabuting tatay sa iyong mga anak, aanihin mo yan. Nagmahal ka, naglingkod ka, tumulong ka, nagbigay ka, hindi ka naging pabigat sa iba, aanihin mo yan. Sabi nga natin, every deed is a seed. Bawat araw meron tayong tinatanim. Magtutulog ka, deed din po yun. Wala kang plano, deed din po yun. Seed din po yun. Every deed is a seed. Marami po kayong inaani ngayon, tanim nyo po ito ng mga nakaraan. At yung mamayang itatanim nating first fruit,
Imagine nyo po, yung 25 years, yung 2025 pataas, doon nyo po makukuha yon. By principle, walang nagtanim, automatic agad ngayon, aanihin natin. Wala pong ganun. Ano po? So, ang ganda-ganda lang nito Deuteronomy chapter 8 verse 10 tayo magsimula. Muli gawin natin yung dapat natin gawin at huwag mong gagawin yung part ng Diyos. Yung part lang natin yung gagawin natin. Kapag nakakain na kayo, tingnan mo naman ang Diyos, alam niya napakahalaga sa atin ng pagkain. Kapag nakakain na kayo at nangabusog, purihin ninyo ang Panginoon ninyong Diyos dahil sa magandang lupaing ibinigay niya sa inyo. Kahit anong galing mo magtanim, kung ang lupa ay hindi maganda, wala tayong aanihin. Kaya kahit anong sipag natin, kung hindi ka bibigyan ng Diyos ng lakas, kaya mong magtrabaho? Kahit anong galing natin, kung hindi papaisip sa iyo ng Diyos, may isip mo? Kaya tingnan nyo po, ang magandang lupa ibinigay ng Diyos. Kaya sila nakakakain, na nagtatanim po sila, hindi dahil magaling silang magsasaka, hindi dahil sila magaling magtanim, kasi may magandang lupa na ipinagkaloob ang Diyos na hindi kayang gawin ng tao. Tingnan nyo po, paano kung ang tao ang nagpapatubo at nagpapalago, ang Diyos yung nagtatanim? Parang mahirap. Madaling magtanim, madaling magdilig, pero yung magpatubo, magpabunga at magpalago, Diyos po yun. Kaya every time na kumakain ka, may lupang pinagpala ng Panginoon, may trabahong pinagpala ang Diyos, may lakas na pinagkalob sa iyo, purihin ang Panginoon. Malakas na palakpak ibigay natin sa Diyos. Ganun lang po Kaya ako nakakakain dahil sa Diyos. Kaya nabubusog ang mga anak ko dahil sa Diyos. Because I am not a responsible father. Okay din po siguro yun, pero ang bottom line, hukayin pa natin, even ang pagiging mabuti mong tatay galing sa Diyos. Ingatan ninyo na huwag makalimutan ang Panginoon ninyong Diyos at huwag niyong susuwayin ang kanyang mga utos at mga tuntunin na ibinigay ko sa inyo sa araw na ito. Mamaya talagang baliwalain niyo ang salita ng Diyos, counterproductive yan. Ang salita ng Diyos makapangyarihan. Pag pinansin mo, ito ang mangyayari sa iyo. Pag hindi mo pinansin, ito ang mangyayari sa iyo. Kaya sabi po ito ng Bible. Nakakain na naman to. Kapag nakakain na kayo, at nangabusog, at kapag nakapagpatayo na kayo ng maayos na matitirhan, at dumami na inyong mga hayop, pilak, ginto, at mga ari-arian, ano daw po ang gagawin natin? Siguraduhin nyong hindi kayo magyayabang. Galing po? Pag meron na kayo nito, pag nakakakain na kayo nito, kapag nakapagpapatayo na kayo na ganito, pag marami ka ng asset, ano ang sabi po? Siguraduhin nyong hindi kayo magyayabang. Alam na alam ni God, pag may pera ka na, pwede ka nang yumabang. Pag ang taas na ng posisyon mo, grabe ito kumang api Nagkaroon lang ng konting pera, ang yabang nito. Alam ng Diyos, lahat ng hindi natin ipinagpapasalamat at kinikilala na galing sa Kanya, magpapayabang sa iyo yan. Can I hear amen? Tingnan nyo nga po yung katabi nyo kung mukhang mayabang. Hindi po. Ito pong katabi ko, wala pang nararatong, ang angas na nito Biro mo, sinabihan ako, pag ako nagkabahay, hindi ka makakatuntong. Wala pang bahay, ang yabang na. Pag ako nagkapera, hindi kita bibigyan. So, ang damot na agad, wala pa. Alam na alam ng Diyos, tingnan niyo po, siguraduhin niyong hindi kayo magyayabang at lilimot na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto kung saan kayo inalipin. Israel, paano ka makapagtatayo ng bahay kung nakakulong ka? Paano ka makapagpapaunlad ng mga lupain kung nakakulong ka? Kung hindi ko kayo pinalaya sa Ehipto, anong kakayahan yung gumawa ng mga dakilang bagay? Kung tayo po ngayon gapos ng kasalanan, naging adik, ano ang kakayahan nating umayos ang buhay po natin? Everything ay galing sa Panginoon. Kaya hindi ko nga alam kung sa umaga po ito, whether sa outreach, maaaring ngayon nyo lang po ito napakinggan. Wala tayong maipagyayabang. Dapat nga magandang prayer, Lord, kung yayaman ako at yayabang ako, huwag na lang po, Panginoon. Lord, gusto ko maging matalino, pero kung maging sobrang matalino naman ako, at wala akong ginawa, kundi mambash sa FB, para i-refute yung mga ideas nila, huwag na lang po, Panginoon. Wala ako nakita talagang sumobrang hirap, sumobrang yabang. Huwag kayong, ako pinakamahirap dito sa kanto na to. Wala akong ganun. Ang pwede lang magyabang, yung dating walang pera na nagkapera.
Yung dating di sikat, pero kahit papaano, naging barangay tanod. Hindi, mahal natin ang barangay tanod po, Ginabayan niya kayo sa malawak at nakakatakot na disyerto na may mga makamandag na ahas at mga alakdan. Walang tubig sa lugar na yon, pero binibigyan kayo ng tubig mula sa bato. Kaya ng Israel maglakbay, ang kaya ng Diyos, ingatan sila sa paglalakbay. Paano naman, Lord, ayoko maglakad dyan sa disyerto, ang daming alakdan. Yung paglalakad, kaya mo. Pero yung sawayin ng mga alakdan, kaya ko yon. Lumakad ka. Hindi yung puro takot. Baka mag-negosyo ako, baka ako malugi. Maghahanap buhay ako, baka hindi naman ako bayaran ng employer ko. Lakad ka lang. Gawin mo yung part mo, ipaubaya mo sa Diyos yung hindi mo kaya. Amen? Okay, tinumpa natin to. Doon sa disyerto, binibigyan niya kayo ng mana, isang pagkain na hindi natitikman ng inyong mga ninuno. Siguro diyan kaya talaga kinuha yung pangalan na sky flakes. Ano po? Ang flakes kasi, yun po yung tinampay, di po ba, mula sa langit, sky flakes. Ano po? Kaya lahat ng may baon ni Skyflex dito, maya-maya kain na po kayo. Isang pagkain na hindi natitikman ng mga nino, ginawa ito ng Panginoon para magpakumbaba kayo, para subukin kayo upang sa bandang huli maging mabuti ang inyong mga kalagayan. Tingin niya po kayo sa akin, ang pinakamalaking challenge kapag pinagpala ka ng Diyos, paano ka maging humble? Kapag nag-champion ka, ang pinakamahirap sa iyo yung paano maging humble. Madali pong maging mayabang, mahirap, magpakumbaba, lalo na yung matuwa ka sa success ng ibang tao. Uy, congratulations Ba't ako? Hindi ho ba? Kaya mahirap itong mga pinag-aaralan natin, pero biyaya ng Diyos, makakaya natin to. Baka sabihin nyo sa inyong mga sarili, sa pamagitan ng sarili kong kakayahan at lakas, naging akin ang lahat ng kayamanang ito. Naks. Di ba, ang daling isipin na kaya ka umulad kasi ang sipag mo, kasi matalino ka, kasi magaling ka, kasi mabait kang anak. Tingnan niyo po itong challenge ko muna sa inyo. Pause muna ho tayo. Tandaan lang natin to. Ingatan natin na huwag maisip na kaya ang dami nating mga pagpapala ay sa dahilang tayo ay magaling or dahil sa tayo ay mabuti. Kaya kapag papalain ng Diyos, kasi po, ang Diyos ang mabuti. Kaya ka binebless ni God dahil magaling ang Diyos. Tingnan niyo po, nabasa niyo na po ba yung James chapter 1 verse 17? Every good and perfect gift is from above, from our Father who gives everything. Ang bawat mabuti at ganap na kaloob ay nagmumula sa itaas, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nag-iiba o nagdudulot man ng anino dahil sa pagbabago. Di po ba nakakatuwa? Kaya ang mga bagay na ito, ay nangyayari, merong mabuting Diyos. Sa totoo lang po, yung makagawa ng kabutihan, dahil pa rin po sa Diyos. Kung walang Diyos na pinagmumulan ng kagandahan loob, ng lahat ng bagay, hindi natin to magagawa. Tingnan nyo po, andito tayo ngayon, nakakapakinig ka. Marami ngayon na aksidente, binangungot, nasa hospital, nasa ICU. Pero ikaw, pinag-uusapan natin ang kabutihan ng Panginoon. Sino naman ako para hindi magpasalamat sa Diyos? Malakas sa palakpak, ibigay natin sa Panginoon. Okay? Nasaan ba si Moses? Moses pa, ano nga ng electric pa natin ito, ang init ito sa harapan. Pakiano lang po. Kundi alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan. Alalahanin mo ang Panginoon. Do not forget your God, because it is He who gives you the power to get wealth. Paano niyo po sasagutin ito? Siya'y nagbigay ng kakayahan para magkaroon tayo ng kayamanan. Pero parang, bakit mas maraming mahirap? O sige, sa buong mundo, ganito na lang, sa church na lang. Tayo may Diyos. Ba't ang dami pa rin Kristiyano ang hirap? Bakit ang daming Kristiyano, baon pa rin sa utang? Yung mukha pa lang, makita mo talaga parang disaster na po agad. So, sino may problema? Ang Diyos o yung tao? It is God who gives you the power to get wealth. Ito muna sa English version natin.
It is He who gives you power to get. Sabi natin lahat, the power to get. Kapangyarihan upang magkaroon. Kaya nga sabi ko po sa inyo, wala kayong makikitang any kwento. Humingi ka ng pera sa Diyos at ang Diyos mismo ang nag-abot sa inyo. Anak, eto na nga pala yung pasensya ka na kung may kulang babalik ko na lang sa iyo. Laging pinararaan ng Diyos sa trabaho, sa tao, sa uwak. Pero wala pa ako nakitang direktang ibinigay ng Diyos. Hindi gagawin ng Diyos yung kaya mong gawin. At huwag mong subukang gawin, yung Diyos lang ang makagagawa. Binigyan ka na ng lakas, pati ba naman ito, ikaw pa rin? Hindi po pa parang hindi masyadong makatarungan? Kaya ngayon, the power to get wealth, may 4 na bagay tayong tatalakayan. Gusto ko po, isulat nyo po itong mabuti. Pero hindi pa ito Bakit muna tayo binigyan ng Diyos ng the power to get wealth? That He may establish His covenants, which He swore to your fathers as it is this day. Sabi natin lahat, covenant. Sabihin mo sa katabi nyo po, covenant. Ang covenant po, ang ibig sabihin is tukat. Hatiin, biyakin, hiwain. So, ang picture ng covenant ng Old Testament is this. May 2 taong nagkasunduan. Halimbawa, sabi natin, 2 lalaki. 2 lalaki po, So, meron silang agreement, meron silang covenant. Ang gagawin nila, nagdadala po sila ng tigisang hayop. Pagpuputulin po nila yung hayop, chachap-chapin talaga nila yon, ilalagay ho talaga sa gitna. Chachap-chapin po yung hayop na yon, and then magkatalikod sila, magsasalita muna sila ng ganito. Magkatalikod sila, pagkatapos iikutan nila yung hayop na yon na patay na hati-hati. At kapag nagharap na po sila, hihiwaan po nila yung kanilang kamay, ang tawag doon is blood covenant. Pagkatapos magsusumpaan sila. Gagawin ko ang lahat ng aking magagawa para ibigay sa iyo ang lahat ng bagay na meron ako, para ingatan ka, at kung kinakailangan dumating ang pagkakataon, kailangan ko ang ibigay ko ang buhay ko para sa ikabubuti mo, gagawin ko. Yun po yung covenant na tinatawag po. Kaya grabe yung lalim ng salitang covenant. Kaya nga po, even sa pag-aasawa nakita ho ba kayo ng marriage vow na ganito? Marriage vow, mag-asawa. Kaya nga, marriage is a covenant. Wala ho kayo nakitang mag-asawa na ganito, sabi ng lalaki, mahal, pinapangako ko, ipagluto mo ako Lagi mo akong paglilingkuran Wala pong ganon. Ang marriage vow, yung commitment mo na gagawin mo sa kanya. Kaya alam niyo po, sa word na covenant, kapag hindi ko ginawa ang covenant ko sa iyo, mangyari sa akin ang nangyari sa hayop natin na pinagputol-putol. Parang ganito lang. Kung hindi ko tuparin ang pangako ko, Panginoon, patayin mo na lang ako. Maraming tao niloloko ang Diyos pagdating sa commitment. Lord, magta-tithes na talaga ako. Lord, pag pinagpala mo, ibibigay ko talaga to. Mga kapatid, ingat po kayo. Kaya ang word na covenant ay hindi para sa tao, kundi para sa Diyos. Seryoso ang Diyos na tuparin ang pangako. Kapag sinabi ng Diyos, hindi kita iwan, hindi ka talaga iiwanan ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, hindi kita pagkukulangin, hindi ka talaga pagkukulangin ng Panginoon. Kapag sinabi ng Diyos, iingatan kita. Sige nga po, malakas na palakpak para sa Panginoon. Iyon ang ibig sabihin ng covenant. Kung sa'yo hindi mahalaga na tinutupad mo yung pangako mo, kung hindi sa'yo mahalaga na gawin yung sinasabi mo, sanay ka na sa kasinungalingan, manloloko talaga tayo, hindi ka na ng Diyos. Sino rito yung may utang ang pinagpepre mo, hindi makabayad, kundi mamatay yung pinagkakautangan mo para wala ka ng utang. Ang tao, salbahe. Salbahe na, para lang makaligtas sa problema. Ano po?
So mga kapatid, ang covenant para sa Diyos, para sa kanyang karangalan. Bandang huli, wala kang maisusumbat sa Diyos. Hindi mo naman tinupad yung pangako mo eh. Hindi ka naman pala magaling eh. Hindi ganun. Kaya alam niyo po ang malaki nating problema, hindi yung part ng Diyos. Ang malaki nating problema ay yung part natin. Paano maging faithful, paano natin gagawin. Kaya nilagay ko dito, ang dahilan bakit tuto pa rin ng Diyos ang kanyang tipan or covenant ay hindi dahil sa tao, kundi dahil para sa kanyang karangalan. At the end of the day, wala tayong masasabi sa Diyos. He is good, He is faithful, He is true to His promises. How about this one? Ano ngayon ang ibig sabihin na binigyan ng kapangyarihan, na binigyan ka ng kapangyarihan upang magkaroon ng kayamanan? Anong ibig sabihin nito ngayon? Ano po? It is God who gives you the power to get wealth. Ano ang ibig sabihin ng the power to get wealth? Kapag naintindihan po natin to, matutupad po talaga yung pangarap natin. Walang mahirap dito sa Praise Church. Walang mamamalimos dito. Sa ngayon, sige lang, okay lang. Marami pa sa atin pumipila, DSWD, PCSO, pag may mga pangailangan. Pero syempre, ayaw nating mangyari yon. So, pinapangarap lang natin. Kaya nga natutuwa ako dito, maraming kabataan ngayon dito. Plus, pwede nyo po ba akong tulungan mamaya na yung mga kabataan at bata na kasama nyo sa outreach, kung wala silang pambigay, tulungan nyo po sila. Para po, wag nating mamiss. Alam nyo po, sabi ko nga, birthday ko noon, yung tatay ko, nakita ko may inilagay na sobre para po sa akin. Sabi ko, tuwa ako, siguro in-honor talaga ni God yung pagkakaloob ng tatay ko po sa akin. Hindi alam ng tatay ko na magpapastor ako. Hindi alam ng tatay ko na igagamitin ko illustration na yon. Kaya even, eto po yung time, huwag nyo pong sanayin ang anak nyo lagi nanghihingi. Pag binigyan nyo sila ng pera, iyon ang time, turuan nyo silang magbigay sa ating Panginoon. Amen? Malakas sa palakpak muna ibigay natin sa Diyos. So the power to get wealth is the power to subject yourself to God's purpose. Ang wealth ay hindi hiwalay sa iyong purpose. There is no success apart from your purpose from God. Lahat nga ng ginawa mo na nagtagumpay na hindi naman para sa Diyos, it is nothing. Wala. Sumikat ka nga, hindi naman para sa kapurihan ng wala din po yun. Natupad yung pangarap mo sa sarili mo lang na hindi to honor God, wala pong kabuluhan po yun. Ano po? So, ito po yun. The power to subject yourself to God's purpose. Uunahan ko na po kayo. Maadik po tayong mabuhay sa layunin ng Diyos. Ang Diyos naman ang gumawa sa iyo eh. De siyempre, para ka sa Diyos. Kung ang demonyo gumawa sa iyo, para ka sa demonyo. Pero dahil ang Diyos ang gumawa sa atin, para tayo sa Diyos. Ngayon, huwag kang magmamalaki, Lord. Bakit ito nararamdaman ko? Parang feeling ko, parang ang layo naman. Hindi ito, kundi komportable ko sa pinagagawa mo. Ba't mas matalino ka pa sa gumawa po sa iyo? Ang martilyo, ginawa po, pamukpok sa pako, hindi pamukpok po sa ulo. Ang martilyo, hindi po ginawa po yan para ang martilyo gang merong pang nakaw sa mga mall para kuhanin ang mga alahas. Ang sasakyan, ginamit po, means of transportation, hindi po carnapping, hindi po pang hold up. Nagigets nyo po ba? Ginawa ka ng Diyos, para sa kasiyahan ng Diyos. Kung ang kamatayan mo ay magiging katuwaan ng Diyos, wala tayong magagawa. We are here for the pleasure of our King. I cannot question God po, bakit ito ang ginagawa niya? Hindi po ako mas matalino kaysa Diyos. Andito po ako, kaya nga bawat araw, nagawa ko ba yung pinagagawa ng Diyos? Siguro eto, ano ko na lang po sa inyo, general purpose natin muna. Whether you eat or drink or whatever you do it for the glory of God. Ito muna, general purpose natin, for the glory of God. Paano mo mag-glorify si God? Paano mo honor si God? Sabi ni King Solomon, after all these things, there is only one thing to say, have a reverence for God and obey His commands because this is all that we were created for. May purpose ang Diyos. Hanggang ngayon, ano po ba yung, pag tinanong ka, anong purpose ng Diyos sa buhay mo?
Kayang ho bang sagutin, confident? Nalulungkot po ako. Maraming tao parang may edad na matagal na. Nako-confuse pa rin. Hindi alam kung anong purpose ni God sa buhay niya. Nakakalungkot po yung ganon. Muli, balikan ko lang ito. Nasabi ko na kanina, walang totoong success kung walang purpose. At the end of the day, di po ba sabi natin, success is doing the thing you are created for. Kung hindi naman pinagagawa sa iyo, kung hindi mo naman assignment, mat mo gagawin? Ang professor mo ba natuwa, may assignment ka na ginawa na hindi naman niya pinagagawa, ginalingan mo, Sir, may ginawa po akong thesis, oh. Bakit? Pinagawa ko ba yan? Hindi ho. Baka sakali lang. Hindi ho. Pagkatapos ang nakalimutan mo pa ay yung pagiging, yung assignment mo. So yun po yun. So, Pastor, paano ho natin malalaman talagang maliwanag yung purpose natin sa buhay? You should discover, develop, and deploy. Alam niyo po, nung tinanggap ko si Jesus Christ as my Lord and Savior, hindi po kinabukasan, alam ko na yung purpose ko. Hindi ko alam kung ano yung mangyayari na sa buhay ko. Alam ko na, hindi po. Habang sumasama po ako sa cell group, habang umaattend po ako ng worship service, habang umaattend po ako ng mga conference, habang nakakausap ko po yung mga Kristiyano at mga devoted at talagang committed sa Lord, doon pa naman lalabas at makikita mo ano ang purpose ng Diyos sa iyong buhay. You should discover your purpose. Kung tinatawag ako na maging janitor, wala akong problema. Kung yun ang part ko talaga sa mundong ito. Kung tinatawag ako ni God na maging teacher at yun ang assignment ko, kasi ang problema ko po ay ganito, alam mo na teacher ka, hindi mo naman dinevelop, paano ka magagamit, paano mo honor si God? Employee ka, pero gusto pala ni God, eventually, maging negosyante ka, pagkatapos, hindi mo naman ginawa yun. So, paano mo honor si God? So, huwag tayong tumigil sa pag-discover, kaya mahalaga ang cell group, mahalaga ang pag-attend ng church, mahalaga po na tayo, nakikisalamuha tayo sa mga gawain ng Panginoon. And then, you need to develop. By the way, mga kapatid, ito yung malaking problema natin. Akala ng mga tao, pag sinabing ministry service, yung ginagawa lang natin pag Sunday. Hindi po. Kung ang ginagawa mo ngayon is talagang you are plain housewife, talagang inaalagaan mo anak mo, yun ang ministry mo ngayon, yun ang purpose mo ngayon. Just honor God sa ginagawa mo, sa trabaho mo. Okay? So, develop and deploy. Kahit alam mong teacher ka, kahit alam mong pastor ka, di mo nang pinagbubuti, paano ka magiging kagamit-gamit? Ano po? Sino rito po yung nag-hire po kayo, ang unang qualification, hindi magaling? Plumber, hiring plumber po, qualification, hindi magaling. Hindi ho pwede, kailangan po, doon sa tinatawag ka ni God. Tinuro ko na po ito sa primary, paano malaman yung purpose mo? Ano ba yung passion mo? Ano ba yung proficiency mo? Kailangan mag-intersect po yan. Minsan may nagtatanong sa akin, Pastor, paano ko ba malalaman kung ano yung pinagagawa sa akin ng Diyos? Ano yung gustong gawin ng Diyos? Anak, wag mo munang tanungin ng Diyos, ikaw ba, anong gusto mong gawin? Yun lang, magkakatalo na tayo eh. Alam niyo po, we have free will. Hindi naman ako pagagalitan ni God kung talagang halimbawa nagturo ako dahil yun ang gustong-gusto ko. Kasi naroon na nga yung hint. Kung ano ang gustong-gusto mo, yung desire mo, wag lang yung makapagnakaw ng bangko, makapagbenta ng mga drugs. Depende po, hindi po yun kailanman mangyayari. Pero ang sinasabi ni God, gustong-gusto mo yung bagay na ito, gustong-gusto mo nagbibilang, gustong-gusto mo nagko-compute, na naroon yung purpose mo. Si God din ang nagbibigay ng Philippians 2:13, kung di tayo nagkakamali, it is God who gives you the desire to do His will. So, ang point natin, saan ka magaling, ano ang gusto mo, saan ka magaling. Pasensya na po kayo. Gustong-gusto mo sa awit, sa musika po. Pero ang musika, I hate you. Paglasing ka lang naman nakakakanta eh. Chan, 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 chan. Kaya nga nagtataka ako kay Kuya Arnold eh. Bakit walang praise and worship ang Santa Cruz? Gabi-gabing kumakanta si Kuya Arnold. Hindi naman nakainom. O hindi ba, Mami? Kailangan palabasin. Yung, again, anong gusto mo? Saan ka magaling? Huwag mo nang, minsan naasar pa natin, Lord, ano ba yung gusto mong gawin? Anak, ito ang problema ko sa iyo eh. Ikaw mismo, hindi mo alam kung ano ang gusto mo. Yung gusto mo, at kung saan ka magaling, iyon ang trabaho at calling mo sa Panginoon. Kaya yung mga bata ngayon dito, turuan na natin kasi. May mga nagkaedat na lahat.
Pasensya na po kayo, patawarin niyo rin po ako. Wala ho siguro talaga nag-mentor sa akin. In a short period of my life, gusto ko talagang makapag-mentor kasi naawa ko may mga 30 years old na. Ilang panahon lang mag-aasawa nito hanggang ngayon hindi pa alam kung anong purpose nito sa buhay. Kawawa naman ang mapapangasawa po nito. Ano po? So kaya mga kapatid, it's about time. Passion, proficiency, equals purpose. May idea ka na. Sabi ko po sa isang minentora natin, ikaw ba sa trabaho mo yan, 50 years, nakikita mo, masaya ka pa rin na ginagawa mo yan? Pag hindi ka masaya at hindi ka nag-i-enjoy, most likely, baka hindi yan ang pinagagawa ni God sa iyo. Kaya po ako as a pastor, mag-sermonan tayo dito maghapon. Sa labat lang ang katapat niyan, pero hindi ko yan aatrasan. Pero Tagalog lang. Pag English, mangangamote na ako. Pero nabi ko nga sa mga leaders natin, si Boss Sanchez, magaling din na speaker yan eh. Sabi niya, pag English po siya, tercera, ang bilis! Pag pinatagalog na raw siya, wala, primera, hindi siya makausad. Sabi ko, grabe, mas magaling pala ako kay Boss Sanchez. Magtagalog. Hirap na hirap siya sa English. At sa Tagalog, ako naman, hirap na hirap sa English. Pareho lang kaming may kahirapan sa buhay. Pero pag sermon niyo tayo, hindi ho tayo magsasawa. Kasi this is my purpose. This is my calling. And this is the thing I want to honor God. Malakas sa palakpak, ibigay natin sa Panginoon. Kaya nga, ano ba talaga ang gustong-gusto mong gawin? Saan ka ba talaga magaling? Magaling ka bang magluto? Pagkatapos, talagang may confirmation, nagigisa ka pa lang, pumipila na ang mga tao, bumibili ng tumigil kayo. Ginigisa ko pa lang, sarap na kayo. Pero yung halimbawa, nagluto ka, ano ba ito? Hindi ko naman nilalaglag yung ate ko. Sabi ko, ang ate ko, iba sigurong sa ibang mundo ang dila. Siya lang ang nakakalasa ng masarap. Yung biko, kahit walang nyog, okay, nakakita ka na ba ng biko na walang nyog? Ano po? Para kayo nagginataang na walang gata. Pwede ba yun? Ano po? Bicol Express na walang sili? Hindi ba? Minsan binabalidate din po yan eh. Kino-confirm po ng ibang tao din. Ang galing, ang husay. Pero pag siksikan mo yung sarili mo at hindi talaga para sa iyo yun, hindi mo magagawa talaga yun. Kaya nga, niliwanag na natin to. Ang purpose ko sa buhay ay bigyang kasiyahan ng Diyos sa pamagitan ng pagiging matapat at matalino sa trabahong pinagkatiwala niya sa akin. O, tingin po kayo sa akin. Hindi po sa akin galing to. Lahat ng pera ng kailangan mo ay nasa bulsa ng ibang tao. Na kung mapagyayaman mo ang galing at husay mo, willing ka nilang bayaran. Hindi binabayaran po yung walang galing. Hindi binabayaran yung walang husay. Hindi binabayaran yung wala ka namang ibinibigay, gusto mo magkapera. Malabo po yun. Ang kayamanan, the power to get wealth, ay nasa purpose mo. Okay? Doon ka babayaran, doon lalabas ang mga biyaya na galing sa Panginoon. So, para ma-unlock mo ang power to get wealth, kapag ma-unlock ang power to get wealth kapag pinagsikapan mong mabuhay sa dahilan ng Diyos sa iyong buhay. So sana po, mabuhay tayo sa purpose ni God. I am here to honor God. I am working here to honor God. Nagkaroon kami ng pagkakataon po na umattend po sa IDC 2024 sa CCF. Nagsalita po ang Vice President ng Toyota, doon sa North America. Sabi niya, I am something Collins, ano po na ito siya? Sabi niya si Jack Hollis, I am Jack Hollis. I am work for God, paid by Toyota. I am working for God, pero nagbabayad sa akin, Toyota. Sana gano po ang tingin natin. Sa mga bagay na galing at husay natin, binabayaran tayo ng Diyos at ang pinambabayad niya, ibang tao, pero sa Diyos yun. Amen? Lahat nga po ng babayaran ng Diyos dahil sa kanilang purpose, pumalakpak na malakas para sa Diyos.
Talagang wealth is not outside on your purpose. Walang totoong kayamanan, walang totoong achievement, walang totoong fulfillment financially kung ang isang bagay nakuha mo outside of your purpose. At ang sarap, binabayaran ka because of your purpose. Number 2, the power to get wealth is the power to subject yourself to God's principles. The power to subject to God's principles. Mga kapatid, kung meron man tayong pagsisikapan, gamitin ko na yung term, pero pangit nga yung term, pero okay lang para magkaintindihan tayo. Sana ma-addict ka sa pagsunod sa Diyos. Sana maging dayok-dok ka o maging hayok sa pagsunod sa Diyos. yung nagwawala ako pag hindi ka nakakasunod sa Panginoon. Bakit ganyan ang tsura mo? Hindi pa ako nakakasunod sa Diyos. Yung ganon, yung iba naman nagtatampisaw na sa kasalanan, ang saya, hindi mo lang nagigilty. Biro mo nagsinungaling, hindi mo lang nagigilty. Bakit? Normal na sa akin yan eh. Walang wealth na lalabas pag hindi tayo sumunod sa salita ng Diyos. The power to get wealth is to subject yourselves to God's principles. Principles, statue, Word of God, iisa po yan. Tingnan nyo po, pagdating po yung 10 Commandments, ang una po talagang nagkaroon ng tablet, si Moses, iPad, Samsung. So, yung first 5 na utos ng Diyos, it speak about our relationship with God. 6 to 10 is our relationship with people. So, ang word ni God is about loving God and loving people. Tingnan niyo po ito. If you work for God's principle will work for you. Kapag sobrang mo minahal ang salita ng Diyos, tingnan mo kung paano ka mahalin ng salita ng Diyos. Kapag ginalang mo ang salita ng Panginoon, tingnan mo kung paano ka igagalang ng salita ng ating Panginoon. Bubuhayin ka talaga ng salita ng ating Panginoon. Kaya walang nagtapat, walang sumunod sa Diyos. Nagtataka ako, dapat kami lalo mga pastor. Dapat walang pastor na mahirap. Dapat walang pastor na umaasa sa Koreano. Kahit hindi nagkakaroon, samgyup. Ano po yung parang? Yung minsan, pumapalakpa ka na lang kahit hindi ko naman naintindihan ito, pero dahil magkakapera ako din, alam mo yung ganun, ang sarap lang talaga ng may dangal ho sa buhay. Okay, may ibibigay ako sa inyo, napakaraming principle, pero 3 lang. Sabihin niya ho natin lahat, 3 lang to. Kahit ito lang. Masterin mo lang yung 3 na to, panalo na tayo. Number 1, the principle of honesty. O ang matatandaan nyo, iced tea. Honesty po, principle of honesty. Honest people are safe and secure, but the dishonest will be caught. Pag wala kang dinadaya, wala kang katatakutan. Nakikinig po kay Dodong Kakanando po. Paano po ang gobyerno? Napakahigpit. Kahit mahigpit ang gobyerno, huwag kang gumawa na pwede ka nilang buweltahan. Hindi ka naman pwede hindi mo naman sila pwedeng sumba. Kayo rin, nandadaya Kahit nandadaya kami, nasa posisyon kami. Ikaw, pag dinaya ka, yari ka. Tingnan mo yung mga MMDA, nanguhuli po na may helmet, na walang helmet. Pag sila nagmotor, walang helmet. Sila yun Huwag kang gagawa na pwede kang balikan ng gobyerno. Kayo mahilig makipagkuntsabahan sa City Hall, yari ka. Pag nawala na yung kausap mo sa City Hall, yari ka. So yun ang sinasabi natin, principle of honesty. Kayo bang matulog na walang tatawag sa iyong BIR? DTI? Honesty. Ang galing ng word Honest people are safe pagtapat ka sa Panginoon. Sino yan? Usap tayo. Ilang oras? Kaya sa mga magpuputa po talaga ng business dito, kahit mahirap, mag-comply tayo. Huwag kang mandadaya. Kasi may inner conviction from the Holy Spirit. Alam mo, pag hindi tama, yung lagi nating ginagawa ng paraan, biglang tumahimik pag honesty yung topic. Number 2.
Principle of kindness. Sabi natin lahat, kindness. Ano po ang gusto nyo po? Matawag kang you are nice or you are kind? Oy, you are nice, you are very nice. Ang kaibahan daw po ng nice sa kind, kasi kindness is treating people with dignity, respect, and honor, and that is kindness. Yung mabait ako sa iyo, pero kapag may nakita ko sa iyong dapat na kailangan kong sabihin, sasabihin ko pa rin sa iyo with honor. Pero kapag nice, ang mga nice na tao, walang sasabihin sa iyong pangit kahit mali ka. Kabahan ka na. Binobola ka na, niloloko ka na. Alam niya, ate, matampuhin ka sa totoo lang. Pero hindi, bagay nga sa iyo yung matampuhin eh. Ay, okay lang ba nagwala ako kanina? Carry mo naman pa nagwawala ka eh. Alam niyo po kung may matatapang lang na tao magsasalita sa atin para sabihin yung mga dapat nating ituwid, ang ganda ng bukas na, tingin mo kayo sa akin, kapag laging maganda lang ang sinasabi sa iyo, ang pangit ng bukas mo. Ang pangit ng bukas natin, kapag ang lagi lang nating naririnig ay magaganda at gusto nating marinig. Kaya meron po akong pinagsabihan ng isang leader natin, sabi ko, anak, ang gulo mo. Hanggang hindi mo pa alam yung gusto mo talaga. Masasaktan ka dito, ha? Pero ang gulo mo. Ayusin mo lang ito, Timo, ang ganda-ganda ng bukas mo. May mga tao na masasaktan ka ngayon, pero giginhawa ka bukas. Kasi narinig mo ang dapat mong marinig. Amen? Allow our cell leaders, ministry head, o sino pa man, na sabihin ang mga kailangan po nating gawin. Be kind. Be kind, be kind. Kaya nga yung payo po o salita ng kaibigan natin na nagmamahal, okay po yun. Amen ho ba tayo doon? Sige nga po, malakas na palakpak muli para sa Lord. Ano po yung unang principle? Principle of? Number 2? And number 3, diligence. Pagiging masipag. Whatever your hands finds to do, do it with all your might. For in the realm of the dead, where you are going, there is no neither working, nor planning, nor knowledge, nor wisdom. Dati, nagtatrabaho ka para ka magkapera. Pero ngayon, ang ganda. Ito maganda sa Word of God eh. Tingnan nyo po. Ngayon, pag tinanong ka, bakit ang sipag mo naman magtrabaho? Hindi na ang sagot mo is dahil para magkapera. Ang sabi mo na ngayon, nagtatrabaho ako kasi sabi sa Bible, whatever your hands finds to do it with all your might. Pag sinunod ko yung Bible, sumusunod lang ang pera, sumusunod lang yung influence, sumusunod lang yung connection. Hindi puro pera. Maraming pagkakataon, magtatanim ka muna, walang sweldo. Bago po ako magpastor, 4 years po ako nagtrabaho sa church, walang sweldo. Nung magpastor po ako, kaya ako umiyak, hindi ko alam kung paano ako magpapamilya in the future kasi alam ko po, hindi rin sinusweldohan yung pastor po namin sa church. Pero ang sarap palang nagsimula ka na parang wala at kung meron man, bonus na lang yon. Di ba ang sarap mag-switch tayo? Whatever your hands finds to do it with all your might. Sipagan mo magtrabaho, kulang man ang ibinibigay ng boss mo, pero time will come, ang Diyos ang magpapala. Can I hear amen? So mga kapatid, ma-addict tayo sa purpose ni God at maging sobra tayong seryoso pagdating sa pagsunod ng Diyos. Sabihin nyo nga po yung 2 words na ito, God's automation. Ang principle, ang Word of God is God's automation. Iyan ang kapag ginawa mo, hindi pwedeng wala kang ma-withdraw mula sa langit. Sinunod mo eh. Ang mahirap, hingi tayo na hingi sa langit. Wala naman tayong maituro na sinunod natin ang ating Panginoon. Napakarami sa salita ng Panginoon. Gawin mo to, ito ang gagawin ng Diyos. Gawin mo to, ito ang gagawin ng Diyos. Minsan gusto natin, gawin muna ito ng Panginoon bago natin to gawin. So malabo po yun. So, ma-unlock mo ang power to get wealth kapag pinagsikapan mong mabuhay sa ilalim ng pagsunod sa salita ng Diyos. Mga kapatid, madali lang makalimutan ang mensaheng ito. Please, sana pagdating nyo sa mga outreach, sa mga cell group nyo po this week, i-process nyo pa rin ito. Tingnan nyo po, bakit walang lumalabas na yaman? Baka may kulang, baka may kailangang gawin. Number 3 na po tayo.
The power to get wealth is the power to serve people. The power to get wealth is to serve people. Ganda lang nito po, ano? Nako, sa mga kapatid ko po na nagbebenta, nagnenegosyo, kung ano man, sabi nila, do not focus on product, do not focus on process, focus on value na ino-offer mo sa tao. Halimbawa, yung siomai ni Kit saka ni Cheka, not your ordinary siomai, ano po, international worldwide company. Bakit? Pag nakatikim ba sila ng siomai ni Cheka at ni Kit, ano mangyayari sa buhay nila? Dapat may tagline sila, ang siomai na naghahatid ng malalim na pagkakilala sa Diyos. Siomai God. Hindi ba? Pag nakita nila yon, kahit hindi ko yung kailangan, mapapalapit pala ako sa Diyos. Fire extinguisher nila Kuya Boy at Ate Irene, fire extinguisher, kahit mapunta ka sa impyerno, kapag kasama mo ito, hindi ka mamamatay sa apoy. O hindi ho ba? Baon sa impyerno. Ang pangit naman. Ano po? Kasi sa langit, walang fire extinguisher. Dito na lang. Ano po? So ang point natin mga kapatid, ano ang value? Ang dami sanang pwedeng mamatay, pero because of this, ang daming pwedeng mabuhay. Hindi po ba? Minsan kasi, wala naman pakialaman tao sa product mo eh. They are buying for their own reason. Kaya yung kahit bola-bola, hindi eh. Pag hindi nila nakita yan, na kailangan nila at para sa kanila, hindi kanila papansinin. Mayroon ka bang bagay na pwedeng ipaglingkod or ibigay sa iba na mas mahalaga kaysa pera? Okay, tingnan nyo to. Sabi nga ho natin, mas mahalaga kaysa pera. Bakit yung pera natin, pag tayo po nagpapakarga ng gas, bakit ibinibigay natin ng pera at pinapalitan natin ng gas? Mas mahalaga ang gas kaysa pera. Kasi hindi ako makakapunta doon kung wala akong gas. Pero may pera ako. Mas mahalaga ang gas kaysa pera. Eto mga perang ito, ay handang bumili ng mga bagay na mas mahalaga. Pagkain. Mas mahalaga ang pagkain kaysa pera. Kaya nga ho tayo bumibili. Gamot. Mas mahalaga yan kaysa pera. Kaya kung makakapag-produce ka ng mga bagay na kailangan at mahalaga sa tao, they are willing to pay for you. Meron ka bang pwedeng ipaglingkod na pwedeng bayaran ng pera? So yun ang sinasabi natin, serve people. Sabi natin lahat, serve people. The power to get wealth is the power to serve people. Kaya yung mga business na walang ipinaglilingkod, hindi po ba? So ang hirap po niyan. Kaya again, do not focus on the product and the process, focus on the value you offer to them. So the key word is the word offer. Okay. Marami sa pagkakataon, baka ngayon nyo lang po ito marinig kasi ngayon ko lang din po ito narinig. Ano ba yung pinapahalagahan ng tao? Sa lahat na nagbabalak na magnegosyo pa at nagnenegosyo pa at gusto nyo humaba, tingnan nyo lang yung tatlong bagay na ito. Ano ang binabalyo ng tao sa pagbili? Anong binabalyo ng tao in general, sa paglilingkod o pagbibigay? Number one is this. Sulat nyo po ito kahit picture nyo lang. Past perceived voids create present pursued values. Past perceived voids create present pursued values. Ano ibig sabihin po nito? Ang mga tao willing na willing magbayad upang yung mga dating wala sila ay pwede sila magkaroon ngayon. Yung mga ngayon, sobrang pinupurso ang education, sila yung pamilya na halos hindi makapag-aral. Yung mga dito ngayon na na-excite bumili ng bahay, sila yung mga dating walang bahay at pwedeng nasa squatter, dating wala sila pero nagkaroon. Hindi ba ang binabalyo mo ngayon ito? Marami dito, kaya ka nagsisikap kasi lumaki ka sa napakahirap na pamilya na ayaw mong ulitin at maulit na kung magkakapamilya ka, ayaw mong nakatira sa isang pangit na lugar, kaya binabalyo mo ngayon yung pagsisikap. Binabalyo mo ngayon na ngayon pa lang ayusin ang buhay kasi ayaw mong maulit yung dati. Pag meron kang pwedeng i-offer sa ibang tao na dating wala sila pero
magkakaroon sila ngayon ng isang bagay na mahalaga sa kanila, papansinin kanila. Ano ang mga dating wala ka na gusto mong magkaroon? Kung medyo sakitin yung pamilya natin, ngayon pa lang, most likely, ang ibabalyo mo at hahanapin anything about health. Again, kung wala nakapag-aral, anything about education. Kung kahirapan, anything about business. Kaya nahuhuka eh. Wala kang pakialam sa isang bagay na hindi mahalaga sa iyo. Ngayon, tanong natin, Lord, sana mga anak ang praise shirts na kaya namin tumuklas ng mga bagay na wala sa mga tao ngayon, wala sa kanila ngayon, pero tayo magkakaroon sila ng ganito. Spiritually speaking, kung wala talaga ang Diyos sa buhay nila, kahit anong gawin nila, wala silang magagawa, kahit ano pang pagsisikap nila. There is no such thing as financial fulfillment, financial achievement, ano po na pwedeng maranasan. So isa yan. Sa akin po kasi, baka napansin nyo lang po, pangarap, education, kahirapan, yan lagi yung mga tono ng sermon natin. Kasi yan ho ang pinanggagalingan po natin. Mahirap, maging mahirap, mahirap lalo ang walang pangarap. Nagagets nyo po? Binabalyo ng tao ang mga bagay na wala sila noon, pero kung magkakaroon sila nito na connected sa mahalaga sa kanila, papansinin kanila. Number 2 po. Past perceived voids create, teka muna, bakit to? Tama ba? Present perceived virtues create present pursued values. Papansinin ka nila ngayon, kung meron kang ino-offer na magaling na sila, mahusay na sila, lalo pa silang uhusay, lalo pa silang gagaling, lalo pa silang masisiyahan, ano po yun? Kaya napansin nyo po, sino po rito yung nakapansin? Bakit ang mga doktor natin, training pa ng training? Doktor na, tagal na nag-aaral! Kasi magiging obsolete yung galing nila kapag hindi sila nag-train. Sabi ko nga, teacher ka, pagkatapos hindi ka na umaattend ng training, hindi ka na nagmamasteral, hindi ka nag-doctorate. Hanggang doon ka na lang. Hindi, even yung value mo, maapektuhan na hindi ka makapag-o-offer. Pag hindi ka humusay ngayon, kaya nga, anything na alam mo, makapagpapahusay sa iyo ngayon, i-grab mo. Anything na kailangan mo ka, hindi ba yung ibang tao, they are willing to pay ng mahalaking bagay para lang gumaling. O sige nga, tanongin ko yung mga negosyante natin, kailan ka nag-train uli para ka maging magaling na negosyante? Hindi pwedeng kita lang. Hindi ka nag-explore. Hanggang dyan ka lang. May pakita po ako, this is for God's glory din po. Tapos na po ako ng Bible School, Philippine Missionary Institute. Lagi napapagkamalang Philippine Maritime Institute yung pinag-aralan ko po. Philippine missionary po yun. Kaya lang kahit pala ako nag-aral, hindi pala sapat. Parang school bukol pala ako noon. Kaya napilitan po akong mag-aral po dito sa IGSL. Yung 2 years na ginawa kong 8 years sa sobrang hirap. Pero ito po ang pinaka na-appreciate ko po, IGSL. Yung masama ka lang pala sa magaling, nakakatalino. Pero laging ang kasama mo, puro NBA ang pinag-uusapan. Alam na alam nyo yung score. Hindi naman yung mayaman. Kasi yung mga bagay na yun, kahit hindi mo alam, wala namang connection sa buhay ko. Unless na lang kung si Kobe Bryant ka o si LeBron James. Ano nangyayari sa ibang bansa? Kung reporter ako, okay yun, concern ako. Pero kung hindi naman connected sa akin, walang dating. Pero kahit nag-aaral na po tayo sa AGSL, kami po nila Pastor Mel, umattend po kami sa Life Coach Philippines. Kasi ang hirap talaga, gusto namin makatulong sa tao. Kung gusto mo talaga makatulong sa tao, ang regalo mo sa kanila, mag-aral ka. Improvement mo yung sarili mo. Pagkatapos, yung mga training ko po, Take Back the Future, yung mga about goal setting, kay Michael Hyatt training po. Kaya if you want to sundan lang po, okay lang naman, walang problema. Ngayon po, naka-enroll po ako dito sa The Art of Leadership Academy. Dito ko po gagamitin sa School of Dreamers, lahat po nung natutunan ko po. Yearly po yan. Dati nagsimula lang po tayo ng walang-wala. Pero kasi pag hindi ka gumaling ngayon, wala ka ibibigay sa iba. Can I hear amen? If you are cell leader, di mo nang pinagbubuti.
Hindi na umaatin yung mga tao kasi sabi nila, ba't naman ho ako din, nagkikwentuhan lang po kami, wala naman po ako natututunan eh. May nalalaman pa nga ako mga kasiraan. So yung ganung bagay. Ayun sila Kat, mga financial advisor, pero they are continuing talaga. Gustong-gusto ko yung sinabi ni Kat, simpleng usapan lang namin. Sabi niya, Tay, kahit pa paano, akala ko may kaunti na akong galing. Noon nakasamahan ko to, nanlate ako. Ganun po ang magandang environment. Sana pumupunta ka man lang sa lugar, na nanliliit ka kasi alam mong may i-improve ka pa. Can I hear amen? Paghusayin mo ang mga bagay, mas makapaglilingkod tayo sa Panginoon at sa ibang tao. Malakas ang palakpak, ibigay natin sa Diyos. Wow, thank you Jesus. Thank you God. Okay, then number 3 is, future perceived visions create present pursued values. Kapag may na-i-offer ka sa tao, hindi lang yung magkakaroon siya ngayon na dating wala, pwede siyang gumaling ngayon at pwedeng magliwanag ang future niya. They are willing to pay. Yung service mo, nasiyahan sila, grabe po. So, yung mga bagay nito, pag samasamahin mo, kung meron ka niyan, babayaran ka ng mundo, babayaran ka ng Diyos. Kasi ang problema natin, gusto nating yumaman, gusto nating umunlad, meron bang pwedeng sa iyo, ibigay? Tumaya na lang tayo sa loto, kahit hindi nagsisikap. Kaya lang, tatamaan ka lang ng kidlat, mas madali. Kaysa, syempre, we ignore it. So mga kapatid, sana nagigets natin mga kapatid dito sa Praise Church, kahit ang lakas na sigaw ng hallelujah natin, kung di tayo magsisikap. Kahit araw-araw, basahin mong Bible, wala ka naman tinutupad, mahirapan po tayo noon. Minsan niya, sa totoo lang po, hindi ko naman kayo ibubuko. Meron mga taga-praise, nakikita ko lang pag December. Sabi ko, kaya meron pa? Ito na naman to. Tsak, makikita ko to uli sa December uli. Po? Hindi naman po tinanggal natin ang rapo, lalong nawala. Po? Tingnan niyo po si Calvin. Ito po si Calvin Cuevas po, may-ari ng Awesome Events. Sila po ngayon yung may white barn din dyan sa Marikina. Nagsimula lang ho siyang maliit pero ang galing ng batang ito. Every time na nagte-testify siya, ito ang pagkakasabi niya. Sabi ni Sir Calvin Cuevas, Pastor Loy, Tay, pumasok akong walang pangarap sa church. Pumasok akong walang pangarap sa church. Doon yun sa Matang Tubig. Sa totoo lang, may time doon sila nakikitulog, naglalaba pa nga po siya. Kahiwala yung pamilya niya, nagkaroon ng maraming problema. Leader po natin niya, nagpaalam po sa akin. Sabi niya, Tay, sikasuhin ko muna po yung mga anak ko. Mga kapatid ko. So, after 10 years, grabe na po. Imagine, meron po siyang kinekater na dating wala, pero meron niya yon. Na simple event, naging special event. At ngayon, binabayaran na po siya ng mahal. Sabi niya nga sa akin, Tay, may mga nagpapakasal, cake pa lang, $250,000 na. Oo, talaga? May kilala naman ako, posporo pa lang, $1,000,000 na. Puro brilyante at ginto. So sinasabi natin, pag pinaguhusay natin, ang buhay natin, mas makapaglilingkod tayo sa iba. Kaya yung first fruit offering nito, baka may time, kahit hindi na natin ganapin, kasi we have more than enough na ho talaga at marami tayong matutulungan. Lahat ng taga-Praise Church, pinagpala ng Panginoon, may kakayahan, may galing, nababayaran ng mundo, na tunay na hindi aasa sa iba. Malakas sa palakpak, ibigay natin sa Panginoon. Wow! Ma-unlock mo ang power to get well kapag pinagsikapan mong mabuhay na paglingkuran ang mga tao na mainam. Hindi yung may pera lang, na paglingkuran ba kita? Gumanda ba ang buhay mo? Napag-servan ba kita talaga? And I believe that is the meaning of success. I don't care how much you earn, how much you save, how many people you serve. How many people you serve? Lastly, ito yung inaabangan natin lahat. Lastly, the power to get wealth is the power to strengthen potential. Hindi ko po tinitingnan yung mga may edad po natin na hanggang doon lang sila. Ang mga kapatid natin na may edad, punong-puno ng katalinuhan. Amen? Oo, hindi nila magagamit ang lakas nila. Pero sana lahat tayo na pag tumanda, consultant. O, di ba? Kasi ang dami na natin
nating alam, ang dami na nating galing, ang dami nating husay. Magko-coach na lang tayo, magtuturo na lang tayo sa iba. Dinaanan ko na, wag mo na gawin yan, mahirapan ka lang dyan. Ito na yung tutukan mo. Hindi po ba ang ganda ng ganon? The power to strengthen your potential. Kahit picturean nyo na lang po ito, what is potential? Potential is the gap between who you are and who you could be. Eto ka ngayon, pero eto ang magiging ikaw. Potential is the gap between what you can do and what you can't do yet. Ito pa lang ang kaya mong gawin, pero ito sa susunod ang mga kaya mong gawin. And then number 3, potential is the gap between what you have and what you could have. Hindi ka pa nga masyado nagsisikap, meron ka na. Mas lalo na kapag nagsikap ka. Hindi ko pa nga masyadong siniseryoso ang Panginoon. Paano kung nagseryoso ka sa Lord? Pwede nga pala akong tumalon dito, no? So, hindi ho ba? Para nagko-concert lang, ano? Tara! O hindi ba? Hindi mo pa nga ginagalingan, may pera ka na. Mas lalo na kapag ginalingan mo. Kaya kayo mga taga Quezon City, magsikap po kayo. Kasi ang laki ng sasakupin nyo. Ang mga miyembro nyo po, mga matay, sino pa ba yun? Sino mayor ngayon doon? Belmonte, ano po? Galingan nyo po sa Quezon City. Kayo po may pinakamalaki loob. Palakpakan naman natin mga taga Quezon City. Ano po? So, yung potential mo andyan, kaya lang galingan mo ho talaga. Okay? Paano natin palalabasin ang potential natin? By learning things I don't know. By being open to ideas that I disagree with. Hindi ka matututo pag hindi mo tinutuklas yung hindi mo alam. Hindi lalabas ang potential mo kung hindi ka nag-i-invest for your own improvement. Kaya nga buti nga sana nga si Grace, padala pa natin to sa ibang bansa, para siya naman yung paati natin sa training. Kasi ang dami makikinabang hindi po ba? Kaya nga siguro isa to sa sa pangarap natin. Kung ano man yung mga pagkakaloob natin, gamitin natin sa potential ng bawat isa para mas lalo pang gumaling. Si Mac, di po ba? Nakita nyo naman. Sila Arvin, Architect Arvin, ang galing nito. Imagine for the next 10 to 20 to 30 years, tingin ko baka siya na humahandle ng Praise Church Manila. Totoo po. Kasi po Santa Cruz, grabe. Isa-isahin po nila yan. So sa mga kapatid mo, what is our point? Ang point natin ay ito. Meron kang the power to get wealth. Meron ka po niyan. Sige nga, James, anak. Tayo muna tayong lahat as I explain this. And let me cast the vision po na sobrang pinapangarap po natin. Makalimutan nyo na yung lahat, huwag lang ito. Kahit ito lang, 1 Thessalonians 4:11-12. Kahit yung verse lang na yan, kung hindi nyo pa nakikita to, nabasa to, kahit yan lang ang guhitan nyo po sa Bible nyo. Ay, nakikita ko po yung mga taga Praise Tondo North. Nasa itaas po sila. Dito mga taga Binangonan. Binondo, nasaan pa? Binondo na naman. Obando. Ayan, Obando po yan. Ano po? Sabi ni Paul, and to make it your ambition to lead a quiet life. Sino po sa inyo gusto po ng quiet life? Ang sarap ng tahimik na buhay. Tama? Yung walang naniningil sa iyo. Quiet life yun. Yung nagkasakit ka, hindi ka kinakabahan, may health card ka. Quiet life po yun. Magka-college yung anak mo, meron kang pang-college! Quiet life yun! Lord, bigyan niyo po akong buhay at kalakasan. Wala po akong pambayad. Ayoko naman po yung ang iksi ng buhay. Pagkatapos, ang gulo ng buhay ko, wala akong ginawa kundi magbayad. Yung kailangan ko pa rin kumayod kasi wala akong ipon. Ano sabi diyan? Make it your ambition. Make it your dream. To lead. To live a quiet life. Sana ang mga outreach,
mabuhay kayo financially independent na hindi kayo sasama ang loob sa main church dahil hindi kayo sinusuportahan. Kaya nga gusto natin, lahat po na nagmi-mission, may puso, may pananampalataya, may pera. Yung kaya nating sustentuhan. Naniniwala tayo po. Make it your ambition to live a quiet life. Yung kahit tumanda ka, yung mga anak mo hindi ka maalagaan, may pang-caregiver ka. Yung kahit murahin mo, wag mo nang mumurahin, ha. Siyempre, pag nasasaktan ka, di ba, kaya... So, yun muna gawin natin ngayon lahat. Make it your ambition to lead. Maingay yung mga taong punong-puno ng kakulangan. Can I hear amen? Lahat ginugulo eh. Yung mga tao gabi-gabi, meron ka ba dyan? Nananahimik na, natutulog na eh. Ang sarap yung ganito, gigisingin mo sila. Te, gising ka pa ba? Bakit? Lakad tayo sa Boracay bukas, tara. Come on, hindi na ako gigising. Ngayon pa lang, diretso na tayo. Sino po ang may ambition po to lead a quiet life? Come on, taas ang kamay, kaway-kaway tayo. Oo, kahit nasa Tondo North tayo, marami nang hihingi dyan sa pier. Naku, sangkatutak yan. Kahit pa manghingi sila araw-araw, hindi kami mauubusan. Pinagpala kami ng Panginoon. Amen? O anong pangalawang sabi dito? You should mind your own business. Tingin mo kayo sa akin, hindi yayaman ang isang taong ang pinakamarami sa kanila mga issues. Ito naman taong ito, hindi na nauubusan ng issues sa buhay. Oh. Lagi na lang may kagalit. Lagi na lang may kasamaan ng loob. Kung sila Lucio Tan siguro, kasi sila Henry C, nag-focus sila sa mga issues at hindi sila nag-focus mag-work, taglo pa rin po siguro sila ngayon. Ilang energy at lakas ang nawawala sa atin kapag nagdedwell lagi tayo sa problema. Mag-init nga lang ang ulo mo, wala ka nang kakayahang gumawa ng lakas eh. Nawawala yung creativity mo eh. So, you should mind your own business. Pwede ba? Huwag mong pakialaman ang buhay ng ibang tao. Magtrabaho ka nga ng gusto. At yung mga nagtatrabaho naman ng gusto, huwag nyo naman guguluhin. Huwag nyo naman guguluhin. Kung sino nagtatrabaho, mind your own business and do your work. Ano yung number 3 natin dyan? So that, ano ang bunga? Pag ginawa natin to, so that your daily life may win the respect of outsiders. Kaya hindi tayo ginagalang ng mga Kristiyano eh. Magigain mo ba yung respect na lagi kang hingi ng hingi? Sino rito yung alam nyo, ginalang ako kasi wala akong ginawa kundi manghingi? Kaya alam nyo po, natutuwa ako sa leadership nila Kuya Lester and Ate Lee. Nagsisimula pa lang ang Tondo, hindi tayo aasa sa Amerika. Magbubukas tayo ng dollar account para sumuporta sa ibang bansa. Kaya mga outreach, hindi natin itatayo ang pundasyon sa panghihingi. Bigyan nyo ng dangal yung ginagawa nyo. I challenge you. Kayo mga volunteers, maging faithful kayo sa pagbibigay ng tithes. Talagang gamitin natin whatever we have to pursue the kingdom of God or to expand the kingdom of God. Amen? Ang ganda, no? Mawiwin natin yung respect ng mga outsiders. Walang sasama sa atin. Kapag pabigat po tayo. So, ang mabigat yung iniiwasan ko. O sige, sabihin na natin, tapos na yung panahon na yon. Eto yung panahon, hahanapin nila ako. Kasi ibe-bless ko sila. Amen? O in last, ano sabi dito? So that you will not be dependent on. Meron po mga simbahan na sabi niya, Pastor Lloyd, kinoconsider ko po kayo na sa church. Nako, pasensya na po, hindi naman namin kayo kinoconsider. Kasi alam ba, bakit ka umalis sa church? Hindi po kami sinusuportahan pag hindi ko namin sinuportahan, sa akin ka magagalit. Maganda uli yung sinabi ni Dr. Lester, magpapa-umbrella kami sa simbahan na magiging pagpapala kami. Kaya ko gustong pumunta sa inyo kasi gusto ko po maging pagpapala. Hindi yung gusto kong dumikit sa iyo kasi may makukuha ko sa iyo. Hindi, didikit ako sa iyo kasi gusto kitang bigyan. Amen ho ba tayo yan? Sino po rito nagagalit na po sa akin? Napakakulit, ano po? Nanggigigil po talaga ako Ayokong dumating ang pagkakataon po.
At isa pa, in Jesus' name, huwag niyong gagamitin po sa mga home credit o kung ano pa mang pagkakautang. Ano yung tawag natin, mami, doon? Yung ginagawa kang guarantor. Pwede ka bang gawing guarantor na hindi ka malang kinakausap? Pagkatapos tatawagan ka sa phone, huwag niyong gagamitin ng simbahan as a guarantor or anything para po sa sarili natin. Sobrang laki ng puso natin na lahat tayo, we will live independently. Hindi umaasa sa iba kasi pinagpala ng Diyos. Amen? So the power to get wealth, dalawa lang ang pwede natin gawin. Either activate it or ignore it. Activate it or ignore it. The power to get wealth is to subject yourself to God's purpose, to subject yourself to God's principles, is the power to serve people, to strengthen your potential. Kala ko yung to get wealth, yung in Jesus' name, I claim it! I declare it! Oo, pero magtrabaho ka rin ng gusto. Naawa nga po ako, wala tayong idea sa mga nagbi-business. Ang hirap, yung marketing saka branding, ang hirap. Ang hirap po. Pero may awa ang Panginoon dyan. Sa mahirap, dyan ka tinutulungan ng Panginoon. Ngayon, yung first fruit natin, ibibigay natin sa 3 po ito. Keso, sa mga outreaches. Kung wala pang naisip, talagang gusto namin talaga as much as possible in general. Para lahat po i-scattered natin yung kaloob nyo po sa different outreach. Pero kung may nilalagay talaga ang Diyos sa puso nyo na outreach, pwede rin naman. Pero as much as possible, lagay lang natin outreach. 3 yun, pwede nyo na mahatiin kung may 10,000 kayo o 5,000. Tingnan nyo lang kung saan nyo po pwedeng i-distribute. And then dito akong tuwan-tuwa sa mga abutin ang pangarap. Jeff, nag-aaral pa ba anak ang mga ito? Ano po? Nag-aaral pa po yan. Sila po yung mga high school na tinutulungan natin na mag-aral, na eventually sa mga outreaches, meron din abutin ang pangarap. Ano po? And then syempre, dito tayo magme-mentoring sa Praise Church Manila. Dito tayo magkakape. Ano po? Ang una ko pong pinatayo dyan dahil pagod kayong lahat, spa. Meron po tayong, kung may puts pa, may paste pa. The same na materials ang gagamitin. Ano po? So, ang point lang natin is, ang sarap, baka magkaroon tayo dyan ng 24/7 prayer hour. Hindi ba? Mentoring natin, andyan po talaga. So, salamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Okay? Okay lang na tumayo kayo. Kayo nga, ako magdamag ako nakatayo dito eh. Ganito po ang gagawin natin. So, kami po ni Pastora Lena, si Pastora Lena talaga ang pinaka maayos sa amin eh. Kaya magbigay pa rin po kayo ng time para isulat. Iba po yung tithes namin ni Pastora Lena. Iba yung first fruit ng Big Brew. Iba po yung first fruit ng Doctor's Care nila, Doc Elsa na pinamalaan niya at LG Farmhouse. Naka-specific po ito. Puro cheque ito na walang laman. Kaya malakas ang loob namin. Cheque lang. Pagkatapos, si Lena kasi inabot niya sa akin. Sabi niya, Dad, ikaw ang maglagay. Ikaw ang maglagay sa first fruit natin, mag-asawa. Kung saan natin ilalagay. Kaninang umaga, talagang hanggang kaninang umaga, nagpe-pray ako. Nung isang araw pa niya ito binigay sa akin, pero wala ako. Pero pinaisip lang sa akin ng Diyos, bakit hindi mo i-bless yung ang tagal ng naglilingkod, pero parang hindi natin napapansin. Mahirap din yung trabaho nila, pero hindi natin napapansin. Kaya isang sobre lang to, pero meron po kaming notes na ganito kung saan po naka-identify yung ipagkakaloob namin. Amen? Kaya napakaganda po. Kaya nga po, pwede po ba tulungan niyo ako? Meron naman ako dito, kung wala po kayo,
Yung mga bata na kasama nyo, kaysa tumingin lang sila, bigyan nyo po ng sobre. Bigyan natin ng panlagay po. Kayo ang magtanim na sila. Alam mo, sa outreach nyo, sinaman nyo, nag-observe lang. Wala pong seed yun. Wala pong epekto. Unlike ko na, sige mga batang ito, bigyan natin ng tigwa 20, 50, para may panghulog din sila. O sa susunod, kayo na yung maghuhulog ha. Sa ngayon, tayo ang maglalagay. Amen po ba tayo doon? So, ganyan po namin pinaghahandaan ni Pastora Lena yung mga bagay na ito. Hindi ho kami natatakot, lalo sa Praise Church Manila, na umimpis man yung offering dito kasi yung ibang tithes nasa outreach na, wala hong problema yon. Pero ang alam lang namin, maging honest lang po tayo, na ginagawa natin to, talagang stewardship, merong maayos po na pagmamanage. Sino po rito muli may ambisyon na manahimik, na tahimik na buhay? Amen. Sino po rito ngayon nakikita mo, money is not an issue. All I want is to serve God's purpose, God's principle, serve people, and strengthen my potential. Taas natin dalawang kamay natin sa Panginoon. Bibigyan ko namin kayo ng pagkakataon na magsulat after this. Huwag ko kayo maglala. Nandiyan naman po ang mga leaders natin. O mga ushers natin. Panginoon, hindi ko po alam kung sino rito yung mga nakasapo ng mga bagay na ito. And thank you so much, Lord. Sa lahat ng pinag-uusapan namin, itong Thessalonians chapter 4, meron nang gumagawa nito. Meron nang nakakaranas na ito. Tahimik ang buhay nila, silently nakakatulong, silently nagagay nila even yung world. And they live independently, oh God, na hindi kailangang umasa sa ibang tao. Iyon ang pangarap namin, oh God. Kaya pala binigyan mo kaming the power to get wealth. Nakataya din yung pangalan mo sa amin. Nakakalungkot kapag may mga Kristiyano na kapos. May mga Kristiyanong parang walang Diyos. Panginoon, walang bakas ng iyong kapangyarihan, walang bakas ng kaginhawahan. In the name of Jesus, I rebuke any form of deprivation. Yung gusto pang kumain, walang makain. Nagsisiksikan sa isang maliit na bahay, pwede naman palang tumira sa mas maganda at mas maluwag na bahay. Nagtitiis sa trabaho mahirap at malayo, pero pwede naman palang malapit at maganda ang kita. Let your favor be upon us, O God. In the name of Jesus, sana maprotektahan din namin yung mga nagtatrabaho ng tahimik at maayos at sumusuporta sa gawain ng Panginoon. In the name of Jesus, O God, ang Praise Church, talagang totoong festival ito, O God, first fruit, kasi marami kayo pinagkaloob sa amin. Hindi ang ibibigay namin yung tira-tira lang, nakakahiya. Alam mo, ang pwede mo naming ibigay sa iyo, O Diyos, ikaw pa ba yung titipirin namin? Ikaw pa rin ba, O Diyos, ang mamaliitin namin? Father God, sana yung covenant mo, O God, maging katulad din namin. Kung ano ang kinumit namin sa iyo, O God, iyon yung gagawin mo, O Diyos. Receive the power to pursue God's purpose, to walk in God's principles, the power to serve people, and may the Lord strengthen your potential. Hindi ikaw ang maghahabol sa pagpapala, ikaw ang hahabulin ng pagpapala. Regular miracles will come because you are regularly committed and blessing other people. Ang Praise Church makikilalang binubuhay ng Diyos, sinusuportahan ng Panginoon, at hindi pinababayaan ng Diyos. Thank you so much, O God. We give you praise. In Jesus' name, amen at amen. Malakas sa palakpak para sa Panginoon.